Good morning po mga kasimpleng buhay. At ngayon po ay ginagamit ko na po yung na-order kong lagayan ng cellphone sa pagbablog. Na-order ko po sa Lazada. Ayan mga kasimpleng buhay, kung nakikita nyo po ay meron po akong hawak na sili. Ito po ay siling talbusan. Ayan. Yung dati ko pong tanim, ito po na po yung mga nabilad ko. At yung iba po ay awan ng Diyos ay kinakain ng ibon. Ay mga simpleng buhay, at yung sili na to ay himayin ko para po ay maipunla dahil mainam po ito ngayon sa pa-December, malamig po yung season. Dahil mahal din po yung siling talbusan, kaya simulan ko na magpunla. At ito naman po mga kasimpleng buhay, ito po yung suha na binigay po ng aming kapitbahay. Nakaklose ng aking asawa, Kamarites. Ayan. Ito po yung suha na to ay dwarf lang, kulay pink na pink po yung ano niyan, yung kanyang laman. Mamaya papakita ko po sa inyo yung kung paano siya ipunla. Sisimula ko po muna dito yung aking sili. Ayan, habang sasalita po ako ay tatanggalin ko po ito yung kanyang buto dahil basa pa po ito yung loob kailangan maibilad to. Medyo maanghang din po yung sili na to dahil ito po yung tinatawag nilang siling demonyo. Ito po yung talbusan. Kapag namunga po, yan na po siya yung siling, yung kanyang bunga. Ayan, maliliit lang po yung kanyang buto. Ayan, mabilis lang po tumubo yan yung siling talbusan na to, lalo ngayon na umuulan-ulan. Ayan, mainam po ito ngayong pa-December. Ayan. Nakikita nyo po, yan po yung magandang pantanim. Yan. Pero kailangan pa po nating baklasin siya para mahanginan. Yan. Tapos gagawa po ako ng punlaan, panibagong punlaan, dahil yung pinunla ko dyan na papaya, halos lahat po tumubo yung kanyang buto. Yung po yung papaya na yun ay dwarf din po yun, galing din po yun sa pinagkunan ko na puno dun sa sa nakaraan dinutihan ko. Ginawa ko po yung bunga, humingi po ako dun sa may-ari dahil hindi naman po nila na kakain lahat ng bunga. Kumuha pa akong dalawa, maliliit lang po yung kanyang bunga, kaunti lang din yung buto. Ngayon mga kasimpleng buhay, ito po ay mabilis lang tumubo ngayon. Kung napanood nyo po yung dati kong nakaraang video na nag-transplant ako ng pinunla kong dyan, pinunla kong buto ng talbusan, siling talbusan. Ngayon po ay malaki na po sila. Update ko na lang po kayo kapag talagang pwede na silang talbusan. Alam nyo sa totoo lang mga kasimpleng buhay, napakamahal po ng siling talbusan ngayon. 200 po ang isang tray. Malaki po yung diferensya doon sa siling panigang, siling Taiwan. Yan. Dito po sa gawin namin, sa area po sa lugar po dito ng asawa ko, dito po sa Pampanga, San Jose, Barangay San Jose, ay marami pong nagtatanim nito. Talagang kumikita po talaga sila. Sa isang harbisan lang po ay bawi na agad nila yung kanilang puhunan. Kasama na po doon yung pataba. Ayan. Kaya ito, pupunla ko to sa dami po na ito. Kapag ito po lahat ay tumubo, ay talagang pagtataniman na lang yung kulang. Balak ko nga pong bumili ng seedling tree dahil wala na po akong seedling tree dito. Yung mga dati kong seedling tree ay wala na, malulutong na siya. Kunting lang ay durog na, nasisira kagad, napupunit. Tatry ko po doon kilainan kung meron silang pinanggamitan. Hihiram po ako. Bali po ito, mga 2 tree po. Di lang 2 tree ang matatanim ko dito, mga 10. Yan, 10 tree. Kasi sa isang tree kasi nasa 180 po yung kanyang butas 180. Yan, 180 po na butas yung isang tree. Depende po sa trim, hindi naman po kasi pare-parehas merong 100 na butas, may 80. Yan.
Depende po yan sa ipapunla. Pero ito, ayun kasi ang naobserba ko din sa pinagkaiba yung pinagkaiba ng may nakasidling tree at sa sabog lang na punlaan. Gagawa ka lang ng punlaan. Bali sama-sama sila doon. Ang naobserba ko po mga kasimpleng buhay ay maganda po kasi yung nasa seedling tree. Dahil nakakabilo po yung tanim dahil siyempre pa isa-isa lang po yung ilalagay mong buto. Nakakabilo. Hindi katulad po ng sa sabog, punlaan talaga. Minsan po kasi yung ibang buto ay tumutubo naman kaso walang payat. Dahil siyempre dikit-dikit na po sila. Hindi po katulad doon sa nakasidling tree ay nakasegregate talaga sila yung paisa-isa. Halos lahat ng butas. Ayan. Pwede nga pong tigda dalawang buto sa isang butas sa seedling tree. Nakakabilo din po yung sili. Katulad dito, yung siling talbusan ay talagang mabilis lang po itong tumubo. Kahit nga po sa isang linggo 3 beses mo lang sila madiligan o 2 beses lalo pag ganyan malamig yung panahon, mabilis po silang tumubo. Ayun po yung pinunla ko doon, hindi ko naman po talaga nadidiligan yun sahod ulan lang yun, kaya mabilis ko siyang na-transplant. Yung bala ko doon mga kasimpleng buhay, pasensya na po kayo doon sa pagtataniman ko sana ng talong. Kaso naobserbahan ko mas mainam yung mabilis yung pagkakitaan ba. Mabilis yung income na Kaya talbusan na lang tinanim ko doon. Ito, pag nakapunla ko ito, magbago na ako gagayak ng pagtataniman. Kasi sa paggayak ng tataniman mga kasimpleng buhay, mabilis lang po talaga gawin. Lalo basta pag dire-diretso na yung gawa mo, hindi ka pa hinto-hinto, hindi ka naaabala, mabilis lang po siyang igayak, land preparation. Kaya po mga kasimpleng buhay, ito na po yung buto, napakarami po yan. Papahangin na ko muna siya. Pag nakagawa na ako ng punlaan, o di kaya nakahiram ako ng seedling tree, yan. Dalawa po ang pagpipilian ko. Pag may nahiram ako, seedling tree ko siya itatanim. Mayroon po ito yung mahanginan siya dahil hindi siya basa. Kahit hindi na po ito siya ibilad. Yan, tuyo na po siya. Na siya, yung pwede na tutubo na yan. Kahit hindi na siya ibilad, mahanginan lang siya. Mawala lang yung tubig-tubig niya para pag nagtanim, hindi sila kumakapit, hindi sila nagdidikit-dikit. Mga kasimpleng buhay nito mga kasimpleng buhay, napakaanghang nito. Ito yung ginagamit kong panghalos sa sausawan, pag tuyo yung ulam, mga inihaw na napakasarap nito, napakaanghang. Tapos nagkamali po ako nakalimutan ko na mayroon pala akong natanggal na buto sumiyar ako. Napakaanghang nito mga kasimpleng buhay. Ayan po mga kasimpleng buhay, dalawa na lang po yung babaklasin ko. At aabot yata ito ng 10 minutes. Okay na po ito pang upload. Ayan mga kasimpleng buhay, at maraming salamat nga pala ulit sa mga sumusuporta. At sana po ay huwag po kayong magsawang suportahan ako. At sana ay madagdagan pa yung aking subscribers. Ilang taon na rin po ito yung YouTube channel ko. Hanggang ngayon po hindi ko pa nare-reach yung ang requirements ni YouTube. Dahil siguro sa content ko rin, sa paggawa ko ng video, marami po akong naiisip na kaso nga lang ang hirap palang gumawa ng mag-edit. Ayan. Minsan po ay nakaka-copyright po ako. Saka ang hirap po dito sa lugar namin, ang hirap po mag-vlog. Dahil siyempre po hindi naman natin pwedeng pagkialaman yung mga kapitbahay. Ito na po ng sound trip.
Ayan, mga ready to, ano na to mga kasimpleng buhay, ready to punla. Ito, maghapon, papahanginan ko lang to siya. Ayan, papahanginan ko siya. Kahit bukas ng umaga, pwede na to siyang gayakan ng punlaan. Ayan. Ngayon ay medyo basa-basa pa siya, kumakapit pa sa daliri ko. At ayan, didikit-dikit pa sila. Ayan. Ayan mga simple buhay, at hanggang dito na lang po yung aking video. Update ko na lang po kayo kapag naipunla ko na po ito hanggang sa tumubo. Hindi ko na muna siya i-upload. Hihintayin ko muna siyang tumubo bago ko siya yung before and after. Ayan mga simple buhay. Maraming salamat po at hanggang dito lang po, at nasubukan ko rin to yung body pad yata ako dito for the vlog. Ayan. Sunod na video po, ito po yung suha. Papakita ko po sa inyo kung paano siya bago siya punla. Ayan mga simpleng buhat, ingat po kayo. Hanggang dito lang po yung aking video. God bless po sa ating lahat, at supportahan niyo po ang aking YouTube channel. Please like and share na rin, at subscribe na rin po mga simpleng buhay. At huwag niyo pong kakalimutan na pindutin ang notification bell para update po, na notify po kayo ng aking mga bagong upload. Ayan.